Ano ang behaviorism theory? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga mammoth sir. Today we are talking something about behaviorism theory. So ano nga ba ang behaviorism theory? Ang behaviorism ay isang learning theory na nakatuon sa kung paano naaapektuhan ang kilos o gawin ng tao sa pamamagitan ng kanyang kapaligiran. Sa madaling salita, pinaniniwalaan ng behaviorism na ang pagkatuto ay resulta ng mga observable behaviors at external stimuli at hindi internal processes tulad ng pag-iisip o ng damdamin. Isa sa mga unang nagtatag ng theory na ito ay si John B. Watson, na tinaguriang Father of Behaviorism. Ayon sa kanya, dapat pagtuunan ng pansin ng psychology ang mga nakikitang kilos kaysa sa mga kaisipan o emosyon, dahil masusukat at mauulit lamang ang observable behaviors. Ang kasunod niya ay si Ivan Pavlov, isang Russian physiologist na nagpakilala ng classical conditioning. Sa kanyang eksperimento gamit ang aso, ipinakita niyang maaaring i-associate ang isang neutral stimulus tulad ng tunog ng bell sa isang natural na response, paglalaway ng aso, basta't paulit-ulit itong inuugnay sa pagkain. Ang isa pa sa mga prominenteng behaviorists ay si Burrhus Frederick Skinner na nag-develop ng operant conditioning. Sa kanyang teorya, ang behavior ay naiimpluwensyahan ng reinforcements, mga gantimpala, at punishments, mga parusa. Kapag ang isang behavior ay pinalakas ng positibong resulta, mas malamang na ulitin ito ng isang tao o hayop. Prinsipyo ng behaviorism. Una, learning is observable. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo, mas mahalaga kung ano ang ginagawa mo. Pangalawa, all behaviors are learned from the environment. Ayon sa teoryang ito, wala tayong innate knowledge o kaalaman na likas. At pangatlo, reinforcement and punishment shape behavior. Kung gusto mong baguhin ang behavior, kailangan mo lang baguhin ang stimulus or consequences. Sa classroom setting, ang behaviorism ay karaniwang ginagamit sa classroom management. Halimbawa, binibigyan ng guro ng reward ang estudyante kapag siya ay nakasagot ng tama. Ito ay isang anyo ng positive reinforcement. Ginagamit din ito sa programmed instruction or step-by-step learning modules kung saan natututo ang estudyante sa pamamagitan ng sunod-sunod na tasks at immediate feedback. Ang mga ito ay karaniwang ma-observe din sa loob ng isang tahanan at iba pang anyo ng komunidad na may parehong positive reinforcement. Anyways, ano ang kahalagahan ng behaviorism? Malaki ang ambag ng behaviorism sa structured learning at training programs. Praktikal ito at madaling masukat ang progreso ng estudyante. Ngayon, ano-ano naman ang mga limitation tungkol sa theory na ito? Ang mga limitation tungkol sa pag-aaral na ito ay hindi nito kayang isaalang-alang ang mga internal thought processes tulad ng pag-unawa, pag-aalala, at creativity. Nakatuon lang ito sa behavior, kaya kulang ito bilang buong paliwanag sa pagkatuto ng tao. Sa kabuuan, ang behaviorism ay isang mahalagang pundasyon ng teorya sa pagkatuto, lalo na sa mga aspeto ng conditioning at behavioral change. Sa kabila ng mga limitasyon nito, nananatili itong kapaki-pakinabang sa larangan ng edukasyon at training, lalo na kapag ang layunin ay baguhin o palakasin ang isang tiyak na kilos. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa behaviorism theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.